panahon ng mga finals. Tapos na ba mga finals? Hindi pa, no? Oh. Usually, alam nyo, mga estudyante, kapag finals, ang inaabangan yan, yung ma-exempt. Tama ba? Ang sarap ma-exempted sa finals. Sino ba mga huwag nyo na nga itaas? Baka mahiya naman yung hindi, ano. Okay, pero ang sarap, di ba? Pagdating, magde-declare, okay, exam natin next week, si ganito, si ganito, si ganito, hindi na kailangan mag-exam. Ang sarap, ano, asay mga estudyante, mga college. Ang sarap, di ba? Nakakaranas ba kayo nun? Kami nun, nagkakabarkada kami. Yan ang inaabangan namin. Pagdating ng finals, ay, oh, si ganito exempted, si ganito exempted. Wow, ang sarap, di ba? Kasi, ibig sabihin, kaya na-exempt yung mga yan. Sa panimula pa lamang ng klase, nag-aaral na ng gusto. Ewan ko sa high school, sir, nagpapa-exempt pa kayo? Nagpapa-exempt din sa high school. Di ba? Ang sarap. Di ka na kung kailan yung pinakamatinding exam. Kasi finals na. Wow, exempted. Di ba? Ang sarap nun, ano? Sana ganun din sa mga problema sa buhay. Tama ba ako? Sana pwede din may exempted sa problema sa buhay. Sino ang gustong may exempt sa problema sa buhay? Palagay ko lahat, ano? Walang may ayaw. Kaya lang, yun yata yung hindi nawawala. Yung exemption sa problema sa buhay. Alam nyo, parang lahat ay dumaraan. Naririnig ko nga kay Pastor Allen na pati pala yung mga youth, yung nasa school. Minsan magkukwento siya na hindi naman niya ikukwento kung ano yung kwento ng mga nagpapa-counseling, ano. Pero babanggitin niya, naku, Pastora, ang daming problema ng mga bata. Sabi ko, pati pala sila. Alam ko tayo ng mga mag-adult, hindi pala olds. Hindi pa naman ako old. Bagamat mo may konting puti-puti, hindi pa naman ako. Wala daw. Sabi nga ni Pastora Vicky, middle age ang 60. Di ba? Middle age lang ang 60. Yan. Kaya nga, yan yata yung walang exemption, ano? At lahat tayo ay makakaranas. By the way, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Alam ko na isama nyo kami sa panalangin. At kami naman po ay mabilis na naka-recover dahil tinulungan naman kami ng Panginoon, ano, sa aming pinagdaanan, ano, na ilibing naman ng daddy, ng lahat ay na-settle at naayos. At napakabuti po ng Panginoon. Nung nagpapasalamat po yung kuya kong panganay, ganito po ang sabi niya. Pangit man hong pakinggan, sabi niya, nagpapasalamat siya. Kasi in behalf of the family, siya na po yung nagpasalamat. Sabi niya, pangit man pakinggan, sabi niya, pero kami po'y nagagalak, ang daddy namin ay nagpahinga na. Siguro nga naman, ano yung gustong-gusto nilang mamatay ang daddy nila? Ay, hindi naman po. Pero, alam natin na kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, ay tayo, yung kamatayan ay, sabi doon na, to live is for Christ, but to die is gain, kapakinabangan daw yun. Kaya, yun po ang aming kagalakan at ang comfort po namin, no? Pero balik po tayo na walang exemption, ano, sa problema. Nais ko pong ipakita ang buhay ni David. Si David po, pag narinig natin, ay isang hari na minahal ng Diyos. Tama ba ako? Pamilyar sa inyo ang kwento, pero nais kong i-share ulit sa inyo. Siguro i-refresh lang ang bawat isa sa atin kung gaano katapat. Pero bagamat walang exempted sa problema, ay gaano katapat ang Diyos. Ano? Ang buhay po ni David, alam natin na siya po ay ay payapa ang buhay niya. Siya ay nag-aalaga ng tupa ng tatay niya.
But one day, nutusan siya ng kanyang ama, bagamat ito ay regular niyang ginagawa, ang maghatid ng baon. One day, nutusan siya ng kanyang ama. At yung araw na yon, nagbago na ang buhay ni David. Ano? Mula nung araw na yon, ano yung araw na yon? Mula nang marinig niya si Goliath at nakaharap niya. Nagbago ang kwento ng buhay niya. Minsan may mga ganun sa buhay natin, ano? May isang pangyayari sa buhay natin na sometimes nagiging panimula ng pagbabago ng sitwasyon ng buhay natin. Pero pag ang Diyos ang dahilan ng pagtutwist ng story ng life natin, sigurado ako. Sabi mo sa katabi mo, sigurado ako. Patungo sa magandang kwento yan. Amen? Kasi si David naman hindi natin nabasa prior. Di ba? Prior to the story of Goliath, wala pa tayong nabasa patungkol sa kanya. Di ba? Pero ang Biblia ang nag-aates na siya ay naging isang mabuting anak kay Jesse. Pero wala tayong nabasa prior sa kwento, sa buhay niya kay Goliath. So minsan mayroong mga ganong pangyayari sa buhay natin. Naalala ko yung sabi, may nakarigyan po akong isang pastor. Sabi niya, sa bawat Goliath daw na ating na-encounter, ay may tronong naghihintay. Kasi from that, nung ma-encounter niya si Goliath, ay doon nagsimula ang kanyang journey patungo sa pagiging hari. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot pag may problema ka. Amen? O huwag daw malungkot. Kahit Goliath pa yan. Siguro sabi nyo, hindi nyo lang alam, Pastora, Goliath. Aba, kahit Goliath pa yan. Tandaan mo, sa bawat Goliath, may trono. Di ba? Amen? So makikita po natin na ang buhay ay talagang laging may problema. Meron po akong ilang truth about battles in life. Yan. Makikita po natin na pagkatapos po kasi ng panalo niya kay Goliath, ay sunod-sunod na po yun, nahirang po siyang kapitan ng sundalo ni Saul, ni Haring Saul at that time. So, ang kasunod pa noon ay, actually, bago siya nahirang, ay na-anoint pa siya bilang magiging future king. So, ibig sabihin, lahat yon ay nagpasimula, tuloy-tuloy. At ang ganda ng kanyang ginawa, tuwing uuwi siya mula sa battle, wow, palakpakan ng tao dahil may dala-dala silang panalo. Victory ang laging dala nila, baon nila yan. But one day, dahil dito sa sunod-sunod na victory, ay nagkaroon ng inggit sa puso si Saul. At unti-unti na niyang pinagplanuhang patayin si David. Minsan may mga turnarounds tayo sa buhay natin. Minsan maganda yung panimula. Pero habang humahakbang ka ng maganda, parang may biglang sisingin na, teka sandali, ang ganda-ganda na ng takbo ng buhay ko, may biglang, whoop! Di ba? Parang may problema. Isang bagay, alam niyo po, makikita po natin, pagkatapos ng series ng mga success ni David, sa 1 Samuel chapter 22, makikita niyo rito na dahil pinagbabantaan na ni Saul ang buhay ni David, tumakas po si David patungo sa isang cave. No? Puntahan po natin 1 Samuel chapter 22 verse 1. Sabi doon, so David left Gath and escaped to the cave of Adullam. So nagtago siya. Tumakas, nagtago. Alam niyo po, number 1, nakatotohanan tungkol sa mga battles in life. Wala pong exempted. Pati nga yung mga bata,
Alam niyo, minsan nagugulat din po ako sa mga sinishare ni Pastor July. Dahil siya po, si Pastor July po ay dyan po sa school. Minsan may mga batang hihinto na lang sa kanya, magkukwento na yung kanilang magulang ay separated. Kukwento lang sa kanya. Sabi ko, talaga? Ganyan kabata, elementary, magkukwento sa'yo. Ay, oo. So, anong gagawin mo? Hindi, pagpe-pray mo na lang sila. Sabi niya, minsan may pupunta doon, sasabihin niya, ang mommy at daddy ko po nasa abroad, busy sila eh, kaya po sa yaya lang ako. Di ba? Magugulat tayo, talagang walang exempted. Sila bata, hindi exempted. Tayo rin. So that's one truth na dapat ay maging tanggap na natin. Dapat hindi tayo nagugulat na pag may problema. Lang, may problema. Yan. Hindi na dapat daw kinagugulat. Sabi po sa 1 Peter 4:12, sabi niya doon, Dear friends, don't be surprised at fairy trials you are going through as if something strange were happening to you. As if para daw, ay, bagong pangyayari, lahat po tayo ay daraan dyan. Kapatid, whether we are serving God or not, kahit na mag-relax lang tayo, hindi tayo ganun pursigido sa paglilingkod sa Panginoon. May problema pa rin kahit pursigido ka sa Panginoon, may problema pa rin. At wala pong exempted. That's the first truth na dapat ay maging tanggap natin. Tanggapin natin na laging may ang buhay, laging may problema. No? Lagi yan. Minsan, ang dahilan ng problema ay dulot ng kaaway. Minsan naman, dulot na lang din natin Minsan tayo na lang din ang dahilan. Ang nanay ko po, alam niyo, lagi yan nangungunsumi. Nangungunsumi hindi naman kakonsumi. Yung pamangking ko, ginabi lang umuwi. Naku, galit na. Hanggang sa itatawag na sa akin, Nay, anong problema? Naku, yung pamangkin mo, gabi na naman umuwi. Ginabi. Di hayaan mo na. Nangungunsumi ka ng gusto. Lagi ko po sinasabi sa kanya, alam mo, Nay, huwag mo paikliin ang buhay. Maging masaya ka na lang. Kasi lahat na lang, yung kapitbahay, si ganito, si ganon, nanay, wala ka namang problema, di ba? Kumakain ka naman. Oo. Masaya ka naman sa seniors mo. Oo. Bayaan mo na sila. Di ba? Minsan tayo na lang din ang dahilan. Kaya may problema tayo. Tayo na lang ang nagkikreate. Pero inevitable yun. Whether yan ay dala ng kaaway o tayong dahilan, meron lagi. Okay? So nakita natin si David, kahit yung sunod-sunod ang victory niya, whoops! Bigla siyang nagkaroon ng problema. So anong ginawa niya? Tumakbo. Tumakas. Pero alam niyo, ito ang nakakatuwa sa buhay ni David. Tumakas na nga siya sa problema. Basahin ko sa inyo, ha? Sabi niya, verse 1, sabi niya, So David left Gath and escaped to the cave of Adullam. Soon, his brothers and all his other relatives joined him there. See? Tumakas na nga. Sabi niya siguro, Hobbs, gusto ko munang mag-isa. Sa cave pa nagpunta. Abay, nung nabalitaan ng mga kamag-anak, Huy, si David nandun, sama tayo. Di ba? So, hala niya, mag-isa siya, nakatakas. Hindi lang doon. Kuya, verse 2 nga. Bigay mo nga sa akin yung verse 2. Ayan, verse 2. Then others began coming. Men who were in trouble, in debt, or who were just discontented, until David was the captain of about 400 men. Amira, tumakas nga sa problema Sinundan,
O, sino pa ang sumunod sa kanya? Tingnan nyo yung mga taong problemado, yung mga taong baon sa utang, o yung mga taong hindi kontento sa buhay nila. Buti na lang hindi reklamador si David. Iniisip ko nga siya. Lord, buti hindi niya sinabing, Lord, tumakas niya ako. Bakit ganito itong mga taong dinala mo? No? Alam niyo, isang bagay ang nakita ko. The Lord allow us to go through some problems and trials. Why? Para makapag-minister tayo sa iba. Amen? Para masabi mo sa Kanya, uy, pagdaanan ko rin yan. Alam mo, ang bait ng Lord. Ang Diyos mabuti. Tutulungan ka niya dyan. Amen? So nakita natin dito na tayo pala ay ginagamit ng Lord sa mga taong nakapaligid sa atin. So, bukod sa ang problema ay hindi mo maiiwasan, walang exempted, ay ikaw din pala ay magiging bahagi rin sa buhay ng ibang tao upang sila man ay matulungan mo din sa problema nila. Ganun pala talaga tayo. Sasabihin mo sa katabi mo, huwag kang tatakas, leader ka kasi. Kumbinsido ba yung katabi mo? Baka naman hindi kumbinsido, ulitin mo. Huwag kang tatakas, leader ka kasi. Meron po ba tayong mga bagong kaibigan ngayon? Baka sabi nila, ano ba yan? Kararating lang namin. May problema nga kami. Leader ka agad. Yeah. Alam niyo po, lahat po tayo. Hindi po nagkataong naririto kayo, mga kapatid, mga bago. Hindi po nagkataong naririto kayo. Dahil nais ng Panginoon, patunayan ang kanyang salita sa buhay niyo. At nais niya na marinig niyo na nandyan siya para tulungan tayong lahat. Amen. Pangalawang katotohanan ko. Kung ang unang katotohanan ay walang exempted sa battles in life. No one is exempted in life's battle. Ay, pangalawa, it's not the battle that matters. It's your reaction that matters. Hindi naman kung ano yung pinagdaraanan mo, hindi yun ang mahalaga. Paano ka magre-react sa pinagdaraanan mo, yun ang importante. Alam niyo ang problema, magkakaiba lang ang mukha, pero pare-parehong problema yan. Pare-pareho yan. Siguro sabi niyo, no, hindi mas matindi ang sitwasyon ko. Kapatid, ang sabi ng Biblia, wala kang pinagdaraanan na hindi common sa lahat. So, lahat pala ng problema, meron kapareho yan. At ang mahalaga, ang importante sa bawat pagharap natin sa problema, ay kung paano mo ito haharapin. Tatakasan mo ba? Iiwasan mo ba? Ayoko yan, hindi ko kaya yan. Kapatid, kahit naman iwasan mo, kahit naman taguan mo problema mo yun Tama ba ako? Kahit naman, alam mo, problema mo, wala kang trabaho dito. Lumipat ka, punta ka dun sa Batanes, wala ka pa rin trabaho. Lumipat ka lang ng lugar. O di ba? Hindi, may sakit ako lipat ako ng lugar. Kahit lumipat ka ng lugar, dala mo yun Ibig sabihin, kahit saan, problema mo yun So, anong gagawin mo? Di harapin mo na lang. Harapin mo na lang yung battle mo na yun, yung problema na yun. Harapin mo, aminin mo na may problema ka at pag hinarap mo, masusolusyonan. Sabi ng Biblia, ano ang naging reaksyon ni David sa ganitong sitwasyon? Ng problema niya. So, anong ginawa niya? Sa verse 3, sabi niya doon, he inquired of the Lord. Nag-inquired siya Yun ang reaction niya. Nag-inquire siya sa Lord, Lord, anong gagawin ko? Nagtanong siya. Minsan
minsan tayo, syempre, may problema. Hindi eh. Ito ang problema ko. Magmumukmuk na. Magmumukmuk na. Magmumukmuk. Sabi ng Biblia, sa kaiisip mo ng problema mo, hindi yan magdadagdag ng kahit isang segundo ng buhay mo. Hindi daw magdadagdag yun. Eh bakit pa magmumukmuk? Then, gayahin natin ang mga men of the Bible. Si David, yung example niya, he inquired of the Lord. Mag-inquire tayo sa Panginoon. Nasa Kanyang solusyon. Amen? One time po, kami po'y merong pupuntahan lugar. Actually, kahapon po, kami po'y nabalitaan ko po may namatay na isang worker sa Kasiglahan, Montalban. At familiar po sa akin yung babaeng ito. So, nagtanong na ako, nag-text na ako, nagtanong ako kung saan ito nakaburol. Walang nag-respond sa text namin. Eh, yun na lang yung oras namin ni Pastor. So, isiningit namin. Biyahe kami mula Antipolo, Larga sa Montalban. Sige. Ang usapan namin, bahala na kung kanino tayo magtatanong. Sige, punta kami. So, nag-inquire kami. Sabi mo sa katabi mo, walang bayad ang magtanong. No? Walang bayad ang magtanong. Lalo na sa Lord. Hindi niya sasabihin, magpakabait ka muna bago kita sasagutin. Mag-church ka muna bago kita sagutin. Bagamat, I don't say that not attending the church will not help. Not attending the church is okay lang. Hindi po. We attend so that we can hear the Word of God to guide us kung anong mga dapat natin gawin. Amen? But inquiring to the Lord, sige, mag-inquire tayo. Hindi kanya paparusahan muna. Hala, maglakad ka muna. Ganito muna gawin mo bago kita sagutin. Hindi ganun ang Panginoon. Bakit pa natin magiging last resort? Alam niyo, marami pong tao, naisip na si kuya ganito, si ate ganon, si aling ganito, si aling ganon, si mang ganon. Naisip na lahat. Nung lahat sumablay yung naisip niya, saka lang niya naisip, Lord, kanino pa ako lalapit? Last na solusyon ng Lord. Dapat hindi. Unang lapit. Sige po, palakpakan natin yung Panginoon. Mukha pa lang ng problema ang nakikita mo. Wala pang boses at katawan. Inquire na kaagad sa Panginoon. Amen? Minsan mas madaling magreklamo, di ba? Kasi, bakit kasi ganun? Bakit kasi ganito? Yan. Pero, we don't have to rely on our strength. Ang Diyos po, ginawa na niya ang bahagi niya. 2,000 years ago, sinend na niya si Jesus, namatay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa tayo dumarating sa mundong ito. Sinolusyonan na ng Panginoon. Amen? So, bakit hindi tayo mag-inquire sa Kanya? Amen? Pangatlo, so una, sabi natin, walang exempted sa problema. Pangalawa, it's not the battle that matters, our reaction matters. Pangatlo ay, the battle is the Lord's. Battle ng Lord yun, ibigay natin sa Kanya at Kanya. Dahil kahit na anong laban natin, sabi po ng Biblia, we wrestle not against flesh and blood. So kahit na may tao dyan na ginagamit ang kaaway para ikaw ay sirain, paiyakin, guluhin, nakawan ng joy, hindi yung tao na yan ang kaaway natin. Ginagamit lang yan ng kaaway. Nai-influence lang yan.
O minsan, hindi din naman niya alam yun eh. Hindi rin siya aware na nai-influence siya ng kaaway. So, kung hindi siya ang kaaway mo, bakit sa kanya ka nakikipagbakbakan? Aba, ibigay natin sa Lord. Lord, bahala ka na dito. Sabi ng Lord, the vengeance is mine. Akin ang paghihigan dito. Ibigay natin sa Lord yun. Amen? So sabi po ng Biblia, alam nyo sa Samuel chapter 30, ito po yung punto na si David ay dahil nga tumakas kay Saul, yung buong grupo niya ay napunta sa isang kalabang bayan. At nung time na sila ay susugod na sa Israel, abay nakita ng mga Palestino, si David yung kakampiyan ni Saul. Hindi pwede yan. So, inayawan siya. So, ang nangyari, pinauwi ang buong tropa ni David. So, uwi ang buong tropa ni David. Just to find out. Pag uwi niya, naku, sunog ang buong kampo nila. Wala ang mga asawa at mga anak. Kinuha, captive ng kalaban. So, ano nangyari? Iyakan. At nang dahil doon, alam nyo ba, yung mga taong tumakbo kay David para humingi ng tulong, naging leader nila si David. At this point, papatayin na nila si David. Bakit? Sabi nila, ikaw ang dahilan. Kasi niyaya mo kami doon, kaya nawala rito ang pamilya namin. So anong ginawa ni David? Again, lumapit siya sa Panginoon. Alam niyo, minsan, lagi ko po itong nasasabi, ang pinakamasakit na stab, yung saksak, ay yung pinakamalapit. Dahil pag malayo, galos na yan. Pero pag malapit sa iyo, yun malalim. Kaya para kay David, ito yung mga taong kasama niya. Para sila ang lumaban sa kanya, masakit yun. Maaring ilan sa atin nakakaranas niyan, di ba? Yung mga malalapit sa atin, sila pa! Yeah. Talagang mapapaiyak ka. Totoo yan. Pero si David, sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, yung last part, sabi niya, but David found strength in the Lord his God. Amen? Let's find strength in the Lord. Sa Kanya lang tayo makakakuha ng lakas. Ano man yung mga pinagdaraanan natin, simple man, mabigat, sa Lord lang tayo makakatagpo ng kalakasan. Amen? Balik po tayo. Ginawa yun ng Lord, namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang anuman ang pagdaanan mo, kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sobrang pagmamahal niya, iniwan niya yung comfort niya sa langit just to make sure maranasan natin ang kaligtasan na yan. Maranasan natin ang kagalakan, ang kapayapaan. Maranasan natin yun. Hindi lang sa langit, pero pwede rin habang nandito tayo sa lupa. Ma-enjoy natin. Matay na siya eh. Ginawa na niya yun noon pa. Hindi na natin kailangan paghirapan. Because the battle, naipanalo na niya yun. Ito, magsisimana Santa na naman. Aalalahanin na naman natin kung paano namatay si Jesus. Isa sa mga huling pangyayari niya ay nung sinabi niya, huling pangyayari sa buhay ni Jesus, ay nung siya po ay nakapako sa krus at napunit yung kurtina sa templo. Ang curtain po kasi sa templo, base sa mga Bible scholar, ay kasing kapal ng isang ruler. Ganon po kakapal ang kurtina sa templo. 4 na kurtina yan na pinagdikit-dikit. Pag aaralin natin, mahaba ho yun. Hindi ho kakasya oras. Pero per color nun, may nire-represent tungkol sa pagkatao ni Kristo. But, ang purpose ng makapal na yun ay para hindi basta makapasok ang tao dito sa kabilang side. Dahil once na ang pumasok doon ay
may kasalanan, automatically yun, may strike yun, ikamamatay na. But at the point na sinabi ni Jesus, nung siya'y nakapakot, sinabi niyang, it is finished. Tapos na. Napunit na yun mula taas hanggang baba. Bakit mula sa taas ang punit? Pagpapakita na ang Diyos mismo ang nagbukas ng kanyang pintuan para lahat tayo maka-obtain ng mercy ng Lord. Lahat tayo, amen. Yes, Lord. Para lahat tayo makalapit sa presensya ng Diyos at makahingi ng kanyang biyaya at ng kanyang habag. Pag biyaya, unmerited favor yon. Ibig sabihin, hindi mo kailangan paghirapan, libre yun. So, hindi mo sasabihin na, hindi kasi ako mabait nitong mga huling araw, baka hindi ako tugunin ng Panginoon. Kapatid, lagi niyang hinihintay na tumawag ka. Lagi pong bukas ang linya ng Panginoon. Hindi ho nagbibisi. Hindi rin ho nagsasabi na cannot be reached. Wala hong ganun sa linya ng Panginoon. Ano pa ba yung madalas sabihin? Out of coverage area. Yan. Hindi rin ho ganun ang linya ng Panginoon. Laging available. Ang problema lang kasi, tayo mismo, we withdraw. Tayong nagwi-withdraw. Kasi po, ganito lang ako. Kasi po, masama po ako. Kasi po, ganito po ako eh. Ano? Tayo ang nagwi-withdraw. Kaya hindi natin ma-obtain yun. Kaya hindi natin matanggap yun. Yung biyaya at habag ng Panginoon. We come boldly sa harapan ng Panginoon. Let us enjoy yung biyaya at habag ng Panginoon. Amen. Sabi po sa Psalms 77, verses 13 to 15, sabi niya doon, O God, your ways are holy. Is there any God as mighty as you? You are the God of great wonders. You demonstrate your awesome power among nations. By your strong arm, you redeem your people, the descendants of Jacob and Joseph. Grabe ng description, di ba? Sabi dyan, meron pa bang mas mighty sa Diyos? Siya yung God of great wonders. Isipin nyo na lahat ng maiisip nyo, lahat ng maaalala nyo, uri ng kapangyarihang kakailanganin. God is better than that. Amen. Alam nyo, minsan kasi, may effect sa atin yung mga napapanood nating superheroes. May limitasyon. Uy, yung superheroes na yan. Si Darna, magiging Darna lang siya pag lumunok ng bato. Tama ba ako? Ngayon, pag nawala yung bato niya, hindi siya pwede maging Darna. Diba? Si Superman, bawal ang kryptonite. Tama ba? Krypton, kryptonite. O, basta yun yan. Yung kulay green na yun, bawal yun. Hindi siya magiging Superman. Si Batman, kailangan mo nang pumasok sa cave para maging Batman. Di ba? Pero ang Diyos, hindi kailangan ng ganun. Hindi limitado. Amen? Kung kinaya niyang ang hatiin ang dagat para lang makatawid ang mga Israelita mula, mailigtas niya mula kay Pharaoh. Kapatid, kaya niyang gumawa ng himala ngayon sa buhay natin. Ano kung himala ang nais natin ngayong araw na ito? Amen? Ano bang himala? Isa pa, ito po ang pang-apat na katotohanan. So una, sabi natin wala exempted. Pangalawa, ang reaction natin na nagmamatter, hindi yung problema. Pangatlo, ang battle sa Panginoon yan. Pang-apat, alam nyo ba na merong tinatawag na spoils of war? At every time, pagkatapos ng bawat battle, ng bawat laban o gyera, merong naiiwan doon. Usually, yung mga kinainan ng kampo, nung nagstay doon sa kampo na yon, yung kinainan nila. At nung panahon na yon,
Walang baso. Ay, ibig sabihin walang glass. Ang baso nila yari sa gold or silver. Eh, lalo na yung lugar ng mga generals at nung pinaka-king. So what happened? After ng battle, si David po, alam niyo po, nung sa Samuel chapter 30, yung sabi ko sa inyo, eto na, papatayin na siya. At nung nag-inquire siya sa Lord, sabi niya, Lord, susundan ba namin yung mga kumuha sa pamilya namin? Anong sabi ng Lord sa kanya? Sige, habulin niyo. O di hinabol nila. At dahil ang Lord ay nagpahabol sa kanila, of course, alam niyo na kasunod na kwento, panalo. Tama ba ako? Amen. Sigurado na panalo. At pagkatapos nilang manalo, ito po, basahin ko sa inyo. Verse 18 to 20, sabi niya doon, 1 Samuel chapter 30, verse 18 to 20. David got back everything the Amalekites had taken. He rescued his 2 wives. Nothing was missing, small or great, son or daughter, nor anything else that had been taken. Nabawi niya lahat. Ay kung nagmukmuk ba sila, mababawi ba nila? Kaya kapatid, huwag kang magmukmok. Bawiin mo sa panalangin yan. Ibabalik ng Lord sa'yo ano man ang tinakal ng kaaway laban sa'yo. Amen? At, ito po masarap. Verse 20. David brought everything back. Verse 20. He also recovered all the flocks and herds, and his men drove them ahead of the other livestock. This plunder belongs to David. So, ibig sabihin, lahat ng spoils ng war, dinala na rin nila. Amen? So, kapatid, alala ko si Pastor Rowen, yung magkita kami sa wedding ng mother niya. Sabi niya sa akin, Lerma, meron tayong malaking tipak pagkatapos ng pangyayaring ito sa buhay natin. Amen? So kapatid, pag ikaw umaharap sa battle, ibig sabihin, merong blessing sa dulo nun. Amen? So go on! Magpatuloy, huwag magmukmok. Amen? Wala kang mababawi kapag ikaw ay nagmukmok. At lahat ipagpasalamat natin. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 2, verse 14 and 15, but thanks be to God, He has made us captives and continues to lead us along Christ's triumphal procession. Panalo ka na. Kasama ka na sa parada ng mga mananagumpay. Amen? Amen. At pang-apat lang pala. Okay, 4. 5. Hindi, 4 lang. Spoil sa buwan. Yung pang-4. Doon na lang po. Ayan. So makikita natin, kapatid, merong laging biyaya. Every time that you win your battle, there is a blessing waiting for us. Do not give up. Do not give up. Sa lahat ng pagdaraanan mo, sa lahat ng pakikibakang inilalagay ng kaaway sa harapan mo, sige lang kapatid, itumuloy ka lang dahil merong reward ang Diyos sa dulo, waiting for all of us. Amen? Pursue. Para magpatuloy po tayo. Ano man ang mga ninanakaw ng kaaway sa atin, utusan natin siyang magbalik 7 times. Amen? Because kasama po tayo, palaging kasama tayo sa parada ng mga mananagumpay. Amen. I would like to end with these verses. Kuya, bigyan mo nga sa akin, Psalm 63. Magsimula tayo sa verse 13. New Living Translation, if possible. Sabi doon sa verse 13, okay, basahin ko muna. Now I come to your temple with burnt offerings to fulfill the vows I made to you. Verse 14, yes, the sacred vows I made when I was in deep trouble. Verse 15, that is why I am sacrificing burnt offerings to you, the best of my rams, a pleasing aroma and sacrifice of bulls and male goats.
Verse 16, come and listen, all you who fear God. Sino po ang may takot sa Diyos dito? Makinig. Sabi niya, makinig. Come and listen, all you who fear God, and I will tell you what He did for me. Verse 17, for I cried out to Him for help, praising Him as I spoke. Verse 18, if I have not confessed the sin in my heart, the Lord would not listen, but God listened. He paid attention to my prayer. Praise God who did not ignore my prayer or withdraw His unfailing love from me. God is listening to our prayers. Let us keep on praying. Amen? Yun lang ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Ang manalangin. Manalangin lang tayo. Ginagaranti ng Biblia. Nakikinig ang Diyos sa ating lahat. Amen? Sa hapong ito, ano ang inyong panalangin? Ano ba ang inyong kahilingan sa Diyos?